Ang sakit sa puso nung nangyayari sa country natin ngayon kasi lalo na sa ating mga taxpayers, parang paulit-ulit na lang tayo binibigyan ng bullshit answers and like solutions na hindi naman talaga natutupad. So, I think it's really time na, tsaka kumakapal na din yung mukha ng ibang mga, sorry for the term, pero totoo, kumakapal na din talaga yung mukha ng iba na kumukuha sa pera ng taong bayan. So it's really time that that we speak up and let our voices be heard. At makiisa tayo talaga, magkaisa tayo talaga. Kasi, tama na. Nakakapagod na rin, nakakapagod ng paulit-ulit tayong so, ayan. So, agree po kayo sa sinasabi ni Vice na kahapon na hindi na dapat maging mabait? Yeah. Hindi na time para naging mabait ba sila sa atin? Hindi. So, laban na tayo. Jonella, meron ka bang ibinoto last election na pinagsisihan mo? Wala. Perfect. Tama naman lahat ng binoto ko. Tama. So, anong masasabi mo sa mga kabataan ngayon na sila yung mas mas affected sa aggressive sa nangyayari ngayon? Lalo na as a mom, masakit isipin na yung future ng mga anak natin. Naisip ko si June. Parang nakasalala yung future niya sa gagawin natin, sa actions natin now. So, like I said, ang laking tulong na yung nangyayari ngayon na nagsama-sama tayo to speak up. Kasi para din to sa future ng mga bata, sa future generation. Para magkaroon sila ng maayos na kinabukasan. Yun eh. We really shape the future generation. So, sana umayos na. Sa nangyayari ngayon, hindi mo ba naisip na dalhin si Jude sa ibang bansa at doon palaki? Nagkaroon ako ng thoughts about that before. Pero hopefully, hindi tayo umabot sa point na yun. Ipaglalaban natin yung Pilipinas. Diba? Banggit mo kanina, Jonella, yung mga gusto mong nakatrabaho mo na dati. Yeah. Lately, nag-trending kayong dalawa ni Marlo Mortel. Yung I Love You Since 1892. Yeah. Reaction doon na kayo yung gusto ng mga netizens. Grabe. O nga, hindi pa pala ako nagsa-statement about that. Honestly, medyo nalungkot din naman ako na nung nakita ko na may iba na. Pero gusto ko rin, syempre, it's a very well-written book. So, hopefully, maano siya ng maayos, ma-represent din ng maayos yung... Alam ko naman, magagaling naman ng mga artista yung kinuha nila. Ayun. Yun lang naman. Hindi na ba kayo nagkaroon ng pag-uusap ng writer mo? Hindi na eh. As in, nagulat na lang din ako. Pero, no hard feelings naman. I'm sure they know what they're doing. Reaction na lang po kasi syempre mga napili, binabash na sila and sa Facebook or our apps. So, reaction na. Honestly, wala akong ma-react about it kasi hindi naman na ako part nung project. So, ayun, thankful na lang din siguro ako sa opportunity na nabigay sa akin yung opportunity to be the cover of the book. Malaking bagay na yun sa akin. And hopefully, yung mga gaganap ngayon ay ibigay talaga nila yung sa role nila. 100%. I'm sure they will. Jonella, saan lang nag-start yung tweet mo nung nakaraan about homophobia? Well, recently kasi I'm sure everyone's aware na nagkakaroon tayo ng medyo maraming online bashing na nagaganap recently. So, okay lang naman mag-voice out ng opinions, pero nakikita ko kasi maraming homophobic statements. Parang inaatake na yung personal preference or like, inaatake na talaga yung tao. Eh, pwede namang atakihin yung kung ano yung tingin yung may mali without having to resort to homophobic statements. Which sobrang backwards kasi parang hindi siya kailangan. May kinalaman ba ito dun sa nag-viral ng picture ni Clea? Naka-block siya, din sabi nila, masyado daw siyang masculine. Ayun, yeah. That's one of the reasons why, ba't kailangan atakihin yung preference ng tao kung paano niya i-present yung sarili niya? What's the point, diba? Like, edi atakihin niyo yung tingin yung naging mali niya without resorting to that. Yun.
Janela, balik lang tayo kay Jude kasi nasabi mo kanina na masyado na siyang maraming tanong. So alam niya na celebrity ka, na umaarte ka, napapanood ka ba niya sa TV? Yes. Nakikita niya pag nag-aasap ako or pag nag-act ako. And sinasama ko din siya minsan sa taping. So anong reaction niya? Gusto rin ba niya na gawin kung ano yung ginagawa mo? Kung ano yung nakikita niya sa'yo? Sabi niya sa akin recently, Mama, I wanna be an actor. Pero, aanuhin ko muna kung gusto talaga niya. Baka naman na-inspire lang siya sa moment. Kung gusto niya, why not? Why So not? pinag-uusapan niya ni Marcus yung about doon, kung papasok siya sa showbiz. Hindi pa. Parang andun naman kami pareho sa kung gusto niya. Go. Pero, I think it's too early pa to tell. And syempre, iba na yung buhay mo ngayon, di ba? Being a mom. So ano yung mga nabago sa pagdating ni Jude? Ano yung mga nabago? Siguro yung priorities ko talaga. Parang ngayon kasi hindi na ako pwede magpaka-teenager na kunwari gusto kong lumabas kahit kailan ko gusto. Hindi na siya pwedeng ganun. Kailangan ko laging isipin muna paano yung anak ko, anong kakainin niya. And syempre sa trabaho ko din. Parang mas nagkaroon ako ng reason para bumangon. Sounds cliche pero sobrang totoo. Sobrang totoo. So pag nasa work ka or gumigimik ka, sinong nag-aalaga kay Jude? Pag lumalabas ako, meron naman siyang yaya and may lola din naman siya, si Lala niya. So minsan inaalagaan din siya ng lola. And sa pagtanggap mo ng projects, syempre kinoconsider mo yung magiging di ba? Yung, kung ito ba mapapanood niya, ganon. Yes, that's why pag tatanggap ako ng project, gusto ko yung may substance, yung may pinaglalaban din yung project. Para pag syempre di ko ipapanood sa kanya hanggat di siya ready. So, ayun, PG-PG, parental guidance. Pero itong open endings, gusto mong ipapanood sa kanya someday kapag nasa right age? Siguro pag medyo teenager na siya, pwede na. Yeah, right age. May mga hindi ba dapat mapanood dito si Jude? Abangan nyo na lang. Medyo. Medyo. May mga kissing scenes. Merong mga kissing scenes. Okay, thank you. So open ka sa mga ganun ka daring na role? If it's required, then yeah, open naman. If it's done tastefully. Wala kang limitations as an actress? Meron naman akong limitations. Pero yun nga, parang I'm open to scenes like that if it's done tastefully. Kung kinakailangan talaga siya para sa art, para sa kwento, willing akong gawin siya as an actress. Thank you. Thank you. Thank you, guys.